naniniwala tayo sa Diyos Panginoon. Dahil naniniwala ako sa lahat ng mga milagro niya, dahil sa mga kanyang ginawa sa aking buhay. Kasi nga yung Nazareno, napaka-banal siya. Para sa akin, faith at paniniwala. Anong hirap yan. Sige lang akong makapunta sa tali at makahawak doon sa Nazareno. Tulad na natumba ako sa gitna ng maraming tao. Bibigyan niya ako ng pag-asa ba? Festival and events bring people together to celebrate culture, religion, or history. Dancing, food, and players. While they create joy and unity, they can also cause problems like overcrowding, accidents, trash, traffic, and safety concern. For example, the translation of the Black Nazarene shows deep faith but also leads to injuries, litter, and congestions. This highlight the need for proper planning and safety measures to keep everyone safe and the environment clean. Ano ang hindi mo malilimutan na na-experience mo sa translasyon? Hindi ko malilimutan ay yung ngayong taon dahil ngayong taon ay mag-isa lang ako pumunta sa pista ng Nazareno at first time ko nakahawak din sa lubid at sa andas na mag-isa. Kaya sobrang nakakaginawa ito at ito ang pinaka hindi ko malilimutan sa lahat. So, bali yung first nasama ko nun sa translation, bali mga 7 years old pa ako nun. So, bali birthday ko yun. Same date ng araw ng fiesta or translation ng Nazareno. So, bali nung araw na yon, sumama ako sa mama ko, bali dalawa lang kami. Sa sobrang daming tao sa translation, syempre, bata pa ako, maliit pa ako. Hindi pa ako tsaka first time ko yun, so bali hindi pa ako sanay sa mga ganong siksikan na na event ba, parang ganon. So, may asthma pa ako nung bata ako. So, nung pauwi na kami, sobrang dami ng tao kasi galing kami sa loob eh. Siyempre, nahihirapan akong huminga, tapos parang tinatawag-tawag yung mama ko, parang nahihirapan akong huminga, ganon. Sakto, may nakarinig sa amin na mama, tapos parang nag-alok siya sa akin na kung okay lang, bubuhatin niya ako sa balikat niya. Tapos syempre pumayag naman ako tsaka yung mama ko kasi nahihirapan na rin ako nun eh. Dahil bata pa ako, tapos may asthma. Syempre ang hirap huminga nun, sobrang crowded ng place. Tapos ayun yung first na sama ko sa translation. Ano yung mga hinihiling mo na natupad at sa tingin mong ginabayan ka ng Black Nazarene? Siyempre, unang-una kong hinihiling lagi ay yung health at safety ng family ko. So, ayun yung pinakamahalaga talaga sa akin. Bago pa yung mga hiling ko para sa sarili ko, tulad ng mga material na bagay, ganon. Yung talaga, health and safety talaga ng family yung dapat unahin. Dapat mong unahin hiling sa kanya. Ang lola ko may sakit na stroke. Siyempre na stroke, simula nagdideboto kami, nagdadasal lang kami. At ayun, salamat sa Diyos, naging maayos naman at nakakapagsalita na maayos at nakakapag-isip na maayos. Kasi pag na-stroke, minsan mild stroke, nahirapan mag-isip or kakalimutin, minsan nakakalimutan na din magsalita. Kaya sa pananampalataya namin sa Diyos at sa hingi namin ng blessing niya, natulungan ng aking pamilya at ang aking lola. Para sa akin, hindi naman ako humihiling ng mga gamit o kahit anuman. Ang hinihiling ko lang sa Puong Nazareno ay yung kalusugan ng pamilya ko, pati yung kakayahan ko sa araw-araw para magawa ko yung mga kailangan at yung aking mga kailangan gawin sa buhay na matupad. Ang tanging nagawa ng Poong Diyos sa
loob ng 5 taon kong deboto ay yung pagbibigay sa akin ng lakas sa paggawa ko ng araw-araw kong kailangan at spiritual para matuloy-tuloy ko yung mga hamon sa buhay kahit na mahirap to. Kung ikaw ang bibigyan ng oportunidad na isang ayos ito para maging mas maayos, ano ang ihahain mo at ang gagawin mo sa event na translasyon? Para sa akin, dapat may mga maayos na linya, kumbaga, mga pambata lang na pwesto. Kumbaga, parang maiwalay sila sa mga malalaking tao. Kasi delikado yun eh. Gusto nila magdeboto kahit mga bata sila. Pero, maano sila pag malalaki yung mga kasama nila. Tapos, ang maano ko ay dapat may mga martial na mag-aano. Kasi kahit meron naman, medyo magulo pa rin. Hindi mo nga makontrol yung mga tao. Ayun yung naiisip kong plano. Para sa akin, kailangan natin na damihan ang karamihan ng tauhan ng kapulisan dahil maraming pwede mangyari pag nanakaw or pwede din mga iba, may mga ice pick na pwede tusukan ka, pag nagsiksikan, syempre magkakabrasuhan, sikuhan, at kailangan natin damihan ng kapulisan talaga. So yung kailangan bantayan ng mga kapulisan, yung mga tao, yung mga nagdedeboto, mga nagtatranslasyon, dahil di natin maasahan kung anong pwede mangyari sa loob ng translasyon. Opinion ko, para sa akin, kung sasaba kayo sa ganun, wag na lang kayo magdala ng mga ganong gamit tulad ng wallet, cellphone. Ang dalhin nyo lang yung sarili nyo at yung sarili nyo lang na yung pagiging deboto nyo. Tapos siguro, ang kailangan lang yung tamang management ng mga paligid para walang maging stampede, pilayan o kahit ano man. Lahat ng bagay sa kanya ay posible. Walang imposible sa Diyos. Siya ang bahala sa iyo at ikaw ang gagawa ng gawa. Napaka-banal siya. Nabibigyan niya ako ng pag-asa. Ang tunay na pagiging deboto, kailangan ibigay mo talaga yung puso mo. Kaya ang ginawa ko, nagpursige lang talaga ako at binigay ko talaga yung buong loob ko. Nararamdaman ko yung pagmamahal sa akin ng Panginoon.